Meron nga akong nabasang libro o naalalang quotes na hindi ko matandaan kung sinong may sabi. Sabi niya, kung gusto niyong yumaman, mang-scam ka. Hindi. Kung gusto niyong yumaman, tumulong ka sa mga tao para yumaman. Paano ka yayaman sa salon business? Malamang sa malamang, matagal ka nang nagpatakbo ng salon. Matagal ka nang nagnegosyo ng salon. Ilang taong ka na dyan. Ilang dekada ka na dyan. Pero, nahihirapan ka pa rin magpalaki ng negosyo. Nahihirapan ka pa rin magpayaman. Problema mo talaga yan. Ang videong ito ay siguradong pagkatapos nito, siguradong yayaman ka sa salon business mo. Yo, what's up? Ako nga pala, si Jeff Cinco, isang salon owner na meron lang siyam na taong karanasan sa pagpapatakbo, pagpapalaki ng isang salon na business. Noong 2016, hindi ko malilimutan, nag-start kami ng salon dito sa Digos, pero hindi kami yung may-ari. Nagiging part owner lang kami yung nag-handle ng salon. So noong una talaga, wala talagang pera sa salon. Malamang na-experience rin yan. Kasi hindi naman talaga pupuntahan yung negosyo mo, nung salon mo, kung hindi naman talaga ganun kakilala. So unang-una, nahihirapan kaming kumita. Talagang pulubing-pulubi kami. Ni maglalakad na nga lang kami mula dito sa salon papunta sa boarding house namin. Mula sa boarding house, papunta sa salon. Ganyan kalala yung buhay namin. Noong nag-umpisa pa kami. Pero, hindi kami sumuko. Problema yun eh. Kailangang solusyonan. So, una naming problema nun. Tagta rin sa marketing. So, dalawang bagay ang ginawa namin para mapalaki, para kumita ang aming salon, para yumaman ang aming salon, syempre. At kikita rin kaming may-ari. So, dalawa. Unang-una is flyering. So, noong pag-umpisa is pumupunta kami sa mga buildings o nandiyan kami sa kalsada, nagbibigay kami ng flyers, nagpapakilala sa mga customer na eto kami. May negosyo kami, magandang services namin, ganyan. Pero hindi ganun kadali. Hindi siya ganun ka biglang anghang, biglang pera agad, biglang kita, biglang buhos agad ang customer. Kailangan mo silang ulamin. Hindi. Kailangan mong magdasal siyempre. At hindi yun gumana sa loob ng isang taon. So pagka next year, nag-isip ulit kami ng isang technique, flyering ulit. Pero iba na to. Kung dati building kami, kalsada kami, ngayon bahay-bahay kami, house to house. Malamang experience mo to. Or malamang nakaka-relate ka dito. Or hindi mo or hindi mo pa to nagawa. So malamang idagdag mo to sa mga gawain. So nag-house to house kami mula dito sa Digos, naglalakad kami papunta doon or sasakay kami ng jeep or sasakay kami ng bus, mamimigay kami ng flyers at pupunta kami sa ibang lugar para mamigay ng flyers namin para magpapakilala sa aming salon. At eto, mula noong 2016, 9 years na po ang lumipas. At hindi sa pagmamayabang. Meron kami ngayong salon, apat na branch na, ang Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao. At maaring magbukas ako ngayong year din na to, October siguro, or September, ng isa pang branch dyan sa may Davao. Hindi sa pagmamayabang, no? Hindi naman kami ganun kayaman. Pero nalagpasan na namin yung kahirapan. Di ba? Nalagpasan na namin yung kahirapan na ang totoo, nakabili na kami ng portable na butil. Ang totoo talaga sa kayamanan kasi, hindi ito nagdepende sa material na bagay kung nakabili ka ng gamit, ng sasakyan, kasi susunod talaga yan. Makakabilit ka talaga ng mga ganyan. Ito ang ilagay mo sa kokote mo kung ano nga ba ang kayamanan sa isang salon. Halimbawa na lang, meron kang 1,000 tauhan. 1,000, napakadami niyan. Siguro yung branch mo niyan, mga, kung ang branch mo kada salon is 10, meron kang 100 branch. Napakadami niyan. So, ito ang definition ko ng kayamanan sa isang salon. Meron kang 1,000 tauhan. Ngayon, naisip mo ba kung gaano ka
kahalaga ang negosyo mo sa 1,000 tao? Gaano kayaman ang negosyo mo na nakapagbigay ng trabaho sa ibang tao? Ganyan yung yaman na sinasabi ko. Hindi yung material na nakikita mo. Pero, wag niyong anuhin yan. Kasama yan, yung material. Pero hindi yan yung goal. Hindi yan yung kayamanan na sinasabi ko. Ang sinasabi kong kayamanan ay yung may naibigay kang trabaho, may nabago kang buhay, may napayaman ka sa salon business mo. Alam nyo bang isa sa mission namin sa aming salon, hindi yung nakapagbigay ng trabaho kasi basic na yun. Meron na kami ngayong 4 na branch at siguro mga 20 plus na tauhan. So, yan, kumikita yan. At dito sa salon namin, hairstylist ka, hairdresser ka, parang nasa abroad ka na rin. Ganyan kabangis yung kitaan dito. Kaya hiring nga pala kami. Gusto nyong matuto o gusto nyong maging part ng company namin. Hindi lang hairdresser, hindi lang assistant, hindi lang nail tech, hindi lang cashier. Naghanap kami ng kapartner. So, ang mission namin ngayon sa aming salon is ito. Mabigyan namin ng magandang hanap buhay. Hindi magandang trabaho kasi nakapagbigay na kami ng trabaho. Ang gusto namin ngayon ay makapagbigay ng kayamanan sa tao. Yung gusto ko namin ng asawa ko, mapalaki ang kanilang negosyo. I mean, mapalaki ang aming negosyo, pero parte sila ng aming negosyo. Magiging part owner sila ng aming company. Kasi, yun yung nakita kong yaman sa salon. Halimbawa, meron kang 100 tao at yan nabigyan mo ng naging part owner ng company mo. Ganyan ang sinasabi kong yaman. Hindi yung pera. Pero yung pera is, nandyan talaga yan. Pera talaga yan. Pero, meron nga akong nabasang libro o naalalang quotes na hindi ko matandaan kung sinong may sabi. Sabi niya, kung gusto niyong yumaman, pang-scam ka. Hindi. Kung gusto niyong yumaman, maghanap ka ng tao o tumulong ka sa mga tao para yumaman. At sigurado yan na yayaman ka. Ito totoong kwento. Alam nyo ba, nung nagsisimula kami sa salon, ay wala kaming pera. As in, wala talagang pera. Walang pera. Yung wala kang pera eh. O, alam na yan. Wala nga kaming motor noon. Basta wala kami. Pero yung boss namin dati, ganun siya kabait, ka-generous, ka-mapagbigay. Binigyan niya kami ng salon, naging part owner kami ng salon nang walang kapital. At yan din yung gagawin kong mission sa buhay. Dahil pwede pala na makapagbigay ka, hindi ng trabaho yung pagyaman o yung pera na talaga na kumikita siya nang wala siyang kapital. Kahit mamatay ka tuloy. Kahit matagal ka dyan sa mall, sa pinasukan mo ngayon, walang ganong opportunity. Pero dito, mission na namin na ganito yung gagawin namin sa aming salon. Tsaka, ang pagyaman, yan na nga yun. Hindi yung pera. Yan na yung makatulong sa ibang tao. Hindi makapagbigay ng trabaho, kundi mapayaman mo yung ibang tao. At yan yung mga pinagtatrabahoan namin sa aming salon na negosyo. At kung gusto mo palang yumaman sa salon, pero yung negosyo mo ngayon, hindi mo pa mapalaki ang iyong salon, naku, mag-abang ka na lang dahil maaring magbubukas ng ating franchising next year, no? Na maaring isa ka sa makakuha ng prangkisa para makapag-operate ng solid na salon. Sisiguraduhin ko sa iyong kikita ka, yayaman ka, may customer na, at may market na malupit, may sistemang malupit. Sigurado yan dito sa Cell Salon. Kaya kung gusto mo, interested ka sa pagpapalaki ng salon, pero wala kang alam, pagpapayaman sa salon, wala kang idea paano yayaman dyan, mag-franchise ka na lang sa Cell Salon. Ang pangmalakasang salon ng Mindanao. Kaya abangan nyo ang mga prangkisa. At like and follow and share na rin. Jeff 5, tuturuan ko kayo paano magpalaki ng negosyo or kung gusto nyo, mag-franchise na lang kayo. Bye-bye! Trabaho pa tayo!